Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Teo Pisto, shoutout kay Thomas Molenos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Gusufang day leng, apurahang paraan, live kuya, ayaw mong makipagrelasyon sa akin, may mga salita na masasabi ng diretso. Malamig na ngumiti si Yehuhuan, bagaman ang walang kamatayang Shuangkai ay hindi magagapi sa pagtatanggol, kailangan din ito ng lakas para himukin siya. Ang pundasyon ng Aaron ay hindi matatag ngayon. Ito ay isang magandang panahon para patayin siya. Siyempre, kailangan itong maging pinuno ng lungsod na si Guso. Kapag ang lakas ng Aaron ay hindi sapat upang suportahan at hikayatin ang walang kamatayang Shuangkai, tatayo siya sa harap mo na parang Shigwoga at gustong pumatay at pumutol, ikaw ang may huling. Say anumang supernatural na kasanayan na maaaring kopyahin ang aking mga kasanayan. Gusto ko siyang ubusin. Natatakot ako na mabagal siya sa kultivasyon ko. Haha, hindi mo na kailangang alalahanin iyon. Ako, ikaw, ay may alam na magic skill. Ang pamamaraang ito ay pangunahing batay sa pag-atake ng kaluluwa, at hindi kinopya ng wuxiang. Kasabay nito, matutulungan ka sa mas mataas na antas sa iyong paglilinang. Sabi ni Yehuhuan na may kumpiyansang ngiti. Seryoso, agad na masayang sinabi ni Gusu Fangtian. Oo naman, may kumpiyansang sabi ni Yehuhuan. Mabuti, mabuti, mabuti. Kuya, pinadalhan mo talaga ako ng magandang balita. Nga pala, Kuya Ye, paano mo ako matutulungan sa mas mataas na antas? Ano ang kailangan kong gawin? Tuwang-tuwa si Gusu Fengtian. Paano mo hindi lamang papatayin ang Aaron para sa paghihiganti, ngunit makakakuha ka rin ng 2 kayamanan? Paano mo mapipigilan ang labis na kagalakan ni Gusu Fengtian? Sa oras na iyon, ang Gusu clan ay hindi lamang mapahiya, ngunit maging makapangyarihan din sa lahat ng direksyon. At maaari akong umasa sa 2 kayamanan na ito para maging bagong Diyos ng mundo. Si Gusu Fengtian ay nagwalas bago ang depresyon, biglang. Napakasaya, tuldok, gayunpaman, maaaring ito ay malupit. Natatakot ako na baka hindi pumayag ang Panginoon ng Guso. Sabi ni Yehuhuan, malupit. Natigilan si Gusu Fengtian at pagkatapos ay tumawa, ang malalakas ay iginagalang. Para maging malakas, anong malupit na bagay ang hindi kayang gawin? Sa aking palagay, kapag ang isang mahinang tao ay binubuli, ito ay malupit. Kapatid mo, maging tapat tayo. Panipi, bueno, dadalhin muna ni Lord Gusu ang 9,999 na magagandang mukhang birhen mula sa lungsod ng mga lumilipad na general sa kanyang bahay. Ngumisi si Yehuhuan, 9,999. At isang birhen. Kuya, anong gagawin mo? Nagulat na paraan ni Gusu Fangtian. Haha, sa trabaho nito, mapapanalo natin ang asensya nito, na siyang kailangan mo para sa iyong pagsasanay. Sabi ni Yehuhuan, hindi mapigilan ni Gusu Fengtian na huminga. Bagamat siya ay handang gumawa ng mga masasamang bagay para pumatay ng mga tao at mga multo, hindi niya akalain na ang bibig ni Yehuhuan ay manginig pa rin sa kanya. Tuldok, alternasyon. Sa isang sa mundo ng lahat ng direksyon, hindi napigilan ng Aaron na bumahing muli.
Mabilis na bumangon si Xiao Tao at inabot ang isang tuwalya kay Aaron. Mr. Han, mayroon ka bang sipon? Maaari bang gumawa si Xiao Tao ng sopas ng luya para sa iyo? Umiling si Han Sanchen, huwag kang mag-abala, ako okay, Xiao Tao handa ka na ba? Nang marinig ito ni Xiao Tao, mas bumilis ang tibok ng kanyang puso at namula ang kanyang mukha. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang damit gamit ang kanyang mga kamay at nakayuko ang kanyang ulo. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa Aaron. Mr. Aaron, gusto mo ba talaga ito? Ang Aaron ay seryosong nakumpirma. Tumango si Peach, dahan daw ang kinalas ang kanyang pangibabaw na damit, na mula, nakasuot ng puting plain na damit, masunurin sa kama. Mahigpit siyang sinundan ni Aaron at lumapit sa kanya. Can we start? Masakit ba? Hindi pwede, sabi ni Aaron na may mapait na ngiti. Tumango si Xiao Tao, halika na. Bumangon si Aaron, tumalon sa kama, umupo mismo sa likod ni Xiao Tao, at pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, dahan-daang itinurok ang kapangyarihan sa katawan ni Xiao Tao. Makalipas ang kalahating oras, nabawi ni Aaron ang kanyang lakas at pawisan siyang bumaba mula sa kama. Tinulungan kitang makalusot sa mga meridian. Mas magsasanay ka araw-araw kapag libre ka. Dahil gusto mong sumama sa akin sa martial arts contest, dapat may boses ka ng cultivation, at ang iyong hitsura. Panipi, Mr. Aaron, anong problema ko? Okay lang, don't worry, I mean you're too beautiful. Kung ganito ang pagsama mo sa akin, natatakot akong maraming gulo. Kaya mo bang magbihis at magpakalalaki hanggat maaari? Tumawa si Aaron. Pakinggan Aaron ipinagmamalaki ang sarili maganda, maliit na peach puso ulo ng isang matamis, mahiyain tango, alam. Tumango si Aaron, inilapag ang isang libro sa mesa, sundin mo lang ang pagsasanay na ito. Paraan ng pagtatanim ng fuman. Nang makita ni Xiao Tao ang mga salita sa libro, bahagyang kumunot ang noo niya. Ito ay para kay Han Sanchen upang mapabuti ang kanyang mga nagawa. Direktang ibinigay ito ni Han Sanchen kay Xiao Tao sa pag-asang mapoprotektahan niya ang sarili o makatakas. Kung tutusin, mapupuno ng krisis ang martial arts contest. Hindi sigurado si Han Sanchen kung mapoprotektahan niya si Xiao Tao sa oras na iyon. Kaya, kailangan niyang maglagay ng magandang pundasyon para kay Xiao Tao. Pagkaalis ni Aaron sa inn, may lumabas din na figure pabalik sa gilid ng inn at tumakbo hanggang sa Fufo. Sa mansyon ng Fu, nasa harap ng dressing table si Fu Mei, nakatingin sa salamin, paulit-ulit na pinahahalagahan ang kanyang kagandahan. Nakiusap din siya ng ganoong pinong make-up kahapon, upang maakit ang Aaron. Sa oras na ito, ang anino na bumalik mula sa inn ay tumalon mula sa isang gilid ng bintana. Nakita ko na ang Panginoon. Kamusta na? Iniunat ni Fu Mei ang kanyang jade finger at hindi niya maiwasang pahalagahan ito. Tulad ng inaasahan ng may-ari, mayroong isang babae sa inn kung saan ang Aaron ay pumapasok at lumabas sa mga araw na ito. Upang maging makatao, may lamig sa mga mata ni Fu Mei, ngunit ang kanyang mukha ay napuno ng mapang-asar ng ngiti. Matagal ko nang sinabi na walang pusa sa mundo na hindi mahilig mag-amoy. Aaron, I see how you makakatakas sa akin sa pagkakataong ito. Master is born beautiful, Aaron is your palm aunt. Paano pa siya makakatakas? May nambobola sa akin. Of course, hindi siya makakatakas. By the way, anong arrangement doon? Fu Mei Kalsada, nakaayos na. Hiniling pa ng patriarch na bilasan mo. Anong nagmamadali? Malaking isda lang ang mahuhuli mo sa mahabang pila. Sige na. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Fu Mei. Sa oras na ito, bumalik ang Aaron upang tulungan ang pamilya. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay puno ng ngiti ang mukha ni Aaron. Daddy, si Aaron back, isang maliit na figure ang biglang nasa sabik na tumayo, at pagkatapos ay sumugod sa mga bisig ni Aaron. Good girl. Si Han Sanchen ay nagpakita ng isang mabait na ngiti. Inabot ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kanyang ulo. Tumayo si Ivory at binigyan si Aaron ng isang tasa ng mainit na tsaa na nakangiting sinabi niya, kapag nagising si Nianer, palagi niyang pinag-uusapan ang pakikipagkita sa kanyang ama. Matagal na kitang hinihintay dito. Maling gamot ba ang nainom mo kagabi? Hahayaan kitang sumama sa akin. Tumawa si Aaron. Sa pagsasalita tungkol dito, biglang lumakas ang ngiti ni Ivory sa kanyang mukha. Aaron,
gusto mong palitan si Fujiya para lumahok sa kompetisyon ng martial arts. Tumanggaw si Aaron, tama. Dahil kinakatawan ko man ang pagtulong sa pamilya o hindi, basta may hawak akong palakol na pango, hindi ko maiiwasan ang matinding labanan na ito sa huli. Pero may advantage ang pagtulong sa pamilya, ibig sabihin, kahit papaano may tiwala at tulong ako sa pagtulong sa pamilya, at ang kaligtasan ng Nyener at masisiguro mo rin. Pangalawa, sa martial arts contest, maaaring lumitaw ang medical sage na si Wang Janzi. Ang paghahanap sa kanya ay ang tanging paraan upang mailigtas si Nyener. Kung willing siyang tumulong, baka maresolba ang lason ni Nyener. Sa oras na iyon, hindi pinagbantaan ng pamilya ang aming kapital. Panipi, ngunit narinig ko na sa patimpalak na ito, lahat ng sekta sa mundo ay nagpadala ng mga piling tao para lumaban. Kaya mo ba itong harapin? Pag-aalala ni Ivory. Sapat na para sa Aaron na uminom ng isang palayok dahil lang sa hindi mabilang na maliliit na sekta at 32 lungsod sa mundo, hindi pa banggitin ang mga makapangyarihang pamilya sa mundo. Lalo na ang tuktok ng asol na kabundukan at ang walang hanggang dagat. Mayroong hindi mabilang na mga elite sa 2 pamilya sa mundo. Ngumiti si Hansani, may problema ba sa asawa mo? Ang sinabi ng Aaron ay hindi walang dahilan. Mula sa lupa hanggang sa mundo ng Xuanyuan, at maging sa 8 direksyong mundo, hinarap ni Aaron ang anumang malaking problema at sa wakas ay nalutas ito sa harap niya. Si Ivory ay natural na may malaking tiwala sa Aaron. Ngunit sa pagkakataong ito ay lubos na naiiba. Pero, sabi ni Ivory, napangiti si Hansani, at napabuntong hininga si Ivory, well, alam ko kung ano ang desisyon mo. Walang makakapagpabago nito, kunin mo na. Sa pamamagitan nito, iniabot ni Ivory ang isang asol na kahoy. Na card kay Aaron. Ano ito? Aaron pagdududa isang paraan. Tinanong ako ni Fully na ibigay ito sa iyo. Nanganganib ang martial arts contest na ito. Bagamat ninakawan ni Faltian ang posisyon ng patriarch ni Fumang, lihim niyang ninanais na makabalik, kaya may grupo ng maliliit na puwersa sa labas. Kadalasan, si Fully ang nag-aalaga sa kanila. Baka matulungan ka sa tatak na ito, Ivory Road. Walang pakialam ang Aaron sa token na ito. Napakakomplikado ng puso niya. Si Fumang ay nasa posisyon ng maraming taon. Ilang tao na sa mundo ang bumili sa kanya. Sa madaling salita, anong mga kakayahan ang mayroon ang mga taong makakabili ng kanyang account? Tandang pananong. Sa aking opinyon, ito ay isang mainit na patatas. Sabi ni Aaron na may mapait na ngiti. Nang makitang hindi masyadong naiintindihan ni Ivory, ipinaliwanag ni Han Sanchen, ang damdamin ng tao ay dapat ibalik. Ang gusto ni Fumang ay matulungan ko siyang mag-reset sa hinaharap. Kung hindi, ibibigay ba niya sa atin ang token na ito? Panipi, pagkatapos ibalik sa kanya. Ivory Road. Sinabi ni Hansani na naunawaan na niya ang katotohanan ng bawat isa. Hindi, binigay ito ng asawa ko, syempre. Tsaka kailangan ko talagang mag-employ ng mga tao. Aaron, may kasabihan si Fumang na sumasang-ayon ang Aaron na kung gusto mong protektahan ang iyong minamahal, kailangan mong palakasin ang iyong sarili ng sapat. Kaya kailangan ng Aaron ang mga tao. Ngumiti si Han Sanchen at inilagay ang tatak sa kanyang mga bisig. Kinuha ito ni Ivory at bamantong hininga. Seryoso siyang tumingin kay Han Sanchen sa kanyang mga mata. Sanchen, mag-ingat. Lagi kaming maghihintay ni Nyener sa pagbabalik mo. Kung manggahas kang mamatay sa labas, hintayin mo ako. Pupunta ako sa iyo kasama si Nyener. Alam mo ba, pinakaayaw ko ang mga taong nananakot sa akin, kaya madalas mas lalo lang akong nagagalit sa mga pananakot nila. Pero ikaw ang unang nagtagumpay ng lubusan. Sumuko ako. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Tawa ni Aaron, ilalabas ba natin si Nyener para maglaro? Nakangiting sabi ni Ivory. Tumanggaw si Aaron at hinawakan si Nyener sa kanyang mga braso. Marahan niyang sinabi, Nyener, anong gusto mong laruin? Napabuntong hininga si Nyener at nag-isip ng isang mahabang panahon. Bigla siyang napatingin sa mga makukulay na ibon na dumadaan sa langit. Gamit ang maliit na daliri, nakangiti niyang sinabi, Tatay. Napakaganda, Nyener, sabi ni Nanay, napakadelikado sa labas. Sa bakuran lang tayo makalaro. Angkop na pagpapaalala ni Ivory ng paraan. Nang marinig ito, bahagyang ibinaba ni Nyener ang kanyang ulo at nakaramdam ng pagkawala.
Biglang nanikip si Aaron at nakangiting sinabi, pero maipapangako sa iyo ni tatay na balang araw, dadalhin ka ni tatay sa buong mundo at mahuhuli ang lahat ng uri ng magagandang ibon, okay? Talaga, nakatingin si Dad Nayener kay Aaron, hindi ako maloloko ni Dad. Matigas na sabi ni Han Sanchen. Inabot ni Nayener ang kanyang kaibig-ibig na maliit na hinlalaki at binanggit ang Aaron, itay, hilahin ang kawit. Ngumiti si Han Sunny, inabot ang kanyang maliit na hinlalaki, marahang kinawit ang maliit na hinlalaki ni Nayener, at marahang pinindot ang kanyang maliit na hinlalaki gamit ang kanyang hinlalaki. Ang dugo at nyebe ay kumalat sa umagang ito, ang alarma para kay Fujiya ay biglang tumunog, ang mga miyembro ng pamilya ay isa-isang nagbukas ng pinto at tumingin sa lahat ng nagmamadali isang ngiti. Oras na sa wakas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.